Hello mga ka-mushroom, at tayo po ay magpapasteurize ng ating mga protein bags. Bali ito yung mga ipapasteurize natin, no? Ayan. At kulang pa siya. Bali isang drum pa na yung kulang, kaya magbabaging ulit tayo. Ito. Ayan. Nilagyan ko na ng drac ng konti para pang painit niya. Ganyan. At para sa kanon ay uminit kasi wala tayong tobacco mid ribs, kaya ito yung ginamit natin. At ito palang substrate natin ay kusot na may dayami, kusot at saka dayami yung ano. Bali na compose na ito ng 25 days. Ayan. Kaya okay na siya. Bali yung kusot na nilagay natin dito ay basang basa, tapos yung dayami ay hindi na natin binasa, ganun na. Sa una ay mahirap na ihalo kasi tuyo yung dayami, pero pagkatapos ng 15 days o 10 days medyo paganda na paganda kasi lumalambot ng lumalambot yung dayami at napuputol na lang siya. So hindi na natin siya tinadtad, hindi na natin tinadtad yung dayami kasi kusa naman na siyang nahati pag sobrang lambot na siya, pag na-compose na siya. Kaya para hindi ganun na dagdag trabaho pa yung pagtatadtad o pag chop chop ng mga dayami. So para maiwasan natin yung ganung trabaho, ihalo na natin siya kagaya ng ginawa natin. At napakaganda ito sa amag. At nasa inyo na kung magdadagdag kayo ng FPG, FFJ ay mas maganda yung kalalabasan niya pag mayroon kayong mga ganun na ihalo bago ninyo siya ibabag. Pero sa atin ay hindi tayo nakagawa, kaya ito muna. Pero pag nakagawa kayo ay much better para kitang kita yung amag niya at napakaganda yung kanyang magiging resulta ng kanyang paggapang ng kanyang amag. Talagang kitang kita ninyo kasi mayroon siyang FPG at saka FFG at na maganda yung magiging resulta niya ng amag. Talagang kitang kita yung amag niya. So tara at ibagin natin itong natira at punuin natin yung mga hindi pa napuno. So pupunahan natin yung mga kulang. Bali ito kinagat pala ng mga langgam, makikita ninyo kinagat siya ng langgam, kaya papalitan natin siya ng sinira ng kulay itim na langgam dito sa amin, kaya papalitan natin ng plastic, papalitan natin ng plastic. Gamit natin palang plastic dito mga ka-mushroom, 6x10 yung gamit natin, 6x10.
Tapos pag pinigan nyo na ganyan, dapat walang tubig. Tapos parang ganyan, buo-buo. So katamtaman lang yung moisture niya. Tapos titimbangan natin siya na 700 grams. Kung bakit natin sa tinitimbang, kung bakit natin sa tinitimbang, kasi ay para sakto doon sa timbangan ng LBC. Kasi pag sumubra ng 3 kilos, yung 6 pack ay mayroong additional na bayad. So iwasan natin yun, kaya sakto lang dapat. Yan, hanggang sa may binhi na ilalagay natin. Kumukulo na siya at napakainit na. Makikita nyo, nag-steam na siya. Yan, malit lang yung butas niya. So malit lang yung kanyang butas para sa ganon ay hindi masyado makalabas yung yung kanyang init. Bali nakukulog doon sa loob. At parang sing laki lang yan ng ng D1 na butas. Yan, kaya D2. Ganun lang kalaki yung kanyang butas yan. Para mas matipid siya sa gatong. Ayan, tipid yan sa kahoy pag ganyan. Pag malit lang yung butas. Hindi siya magastos sa kahoy. After na ng 4 hours, pwede na natin siyang patayin yung blower. Yan yung kagandahan ng may blower, kasi yung ganyang kahinang apoy napapalakas na ng 3 times. Yan. Pag may blower, 3 times siyang malakas kaysa sa walang blower. Kaya kahit na ganyan lang kahina na apoy, ay sobrang lakas na ng kanyang kulo. Halos iangat niya yung takip natin sa sobrang init. So yun yung kagandahan ng may blower na gamit ang kahoy. So ito na, malamig na yung ating ginawang substrate ng kabuting saging, binhi ng kabuting saging. So ito ay F0 at transfer natin dito sa ginawa natin para maging F1. Ganyan. So pwede rin kayong bumili ng F1 tapos ito i-transfer ninyo sa ganito rin. Tawag na nun ay F2. Ayan. Pwede naman yung ganon.
at nasa inyo na. Ito ay direct culture, pwede rin yung sa gulaman, PDA. Ito na siya after na nalipatan natin ng amag ng kabuting saging, at after ng 6 days ito na yung kanyang itsura. Halos fully ramified na yung ating ginawang kabuting saging. Itong binhi na ito, makikita ninyo yung mga sapot-sapot na yan. Yan yung kabuting saging, amag ng kabuting saging. At kung gusto nyo mag-order ay ilalagay ko sa comment section ang aking Facebook account. So God bless sa inyong lahat.